Uy. Uy, uy, uy. Welcome to the Boys TV. Tama ang inyong nabasa sa title, ano? Nakaka 1 year, more than 1 year na itong si Oreo, ang ating Sniper 150. Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga na-experience ko dito kay Oreo. So ayun nga, at sa loob ng panahon na yon ay nakakailang odo na ba tayo? Kaya check natin. Ayan, nakaka 10,648 kilometers na tayo. Ayan, dun sa more than 10,000 kilometer na tinakbo natin, pag-usapan muna natin yung about sa engine. Ayan, sa engine, sa performance niya sa engine. Hindi ko na kayo na-update. Ang ginagamit ko na ngayong oil is yung Shell Advance Ultra. Ayan, yung fully synthetic 10W40. At nakakailang bote na ba ako? Nakakatatlo na ata ako na gamit. So doon sa feedback ko regarding dun sa oil na yon, naramdaman ko yung pagkakaiba niya galing sa Yamalube. Ayan, Yamalube tsaka yung AX7. Ito, personal opinion to, base sa experience ko Yung iba kasi maganda sa kanila yung AX7, may iba naman maganda sa kanila yung Ultra. So depende siguro to sa performance ng makina nila. So yun nga, sa akin maganda yung yung Ultra. The best siya para sa akin Pero so far kasi yun pa lang ang mga nagamit ko. Hindi pa ako nakatry ng ibang oil gaya ng Motul, na talaga isa rin sa mga sinasuggest ng karamihan. Sa oil na yun wala yung vibration at mas swabe rin yung pag-change ko ng gear. Lagi rin tayo nagpapalit ng oil filter kada change oil. Maliban pa dun sa oil tsaka sa oil filter, okay pa din naman yung spark plug. Ayan, yung pa rin, stock pa rin yung gamit natin yung spark plug, pero mag-upgrade tayo soon. Ayan. Ngayon, sa 1 year, ano pa ba? Yung brakes. Kamusta ba ang brake ng Sniper 150 after 1 year? More than 1 year. Nung bago pa lang si Oreo, aminado naman talaga na madulas talaga yung stock. Tsaka hindi pa ganun kakapit yung preno. Kaya may tinatawag tayong break in ng gulong tsaka ng brake pads. Ayan, hindi pa pwedeng basta-basta bira agad, lalo na pag bagong labas. Kaya iba na-experience agad madulas, nagfi-fish tail agad sila kasi nga hindi pa ganun na-break in yung gulong tsaka yung brake pads. So yun, nagamit na natin siya ng 1 year and almost 1 month. Masasabi ko ngayon na maganda na yung preno niya. Malakas ng kumagat. Ilang beses na rin akong napabigla ng preno. Pero may times pa rin na nag-i-skid, nag-fish tail. Pero minimal na lang. Dapat pa rin, aware ka pa rin sa piga ng brake pads ay ng brake mo, front man o rear. Ayan, so next is yung lights. Pagdating sa lights, pag sa city driving, maliwanag yung headlight since LED na yung gamit. At yun nga lang, ang downside niya pag yung nandun ka na sa bundok, ayan, sa mga talagang wala nang ilaw, wala nang mga street lights, nakulangan ako actually. Kaya bumili tayo ng mini driving light o yung auxiliary light natin, additional, para mas maliwanag. Well, yun naman talaga purpose ng auxiliary lights, para makakita tayo ng maayos sa mga madidilim na lugar. So far, yun nga, sa mga ilaw natin wala pa naman napupunde. Pagdating naman sa coolant, okay pa rin naman yung coolant natin. Sa simula na nabili natin, di pa ako nagdadagdag. Pero yung condition ng o yung level ng ating coolant is nasa kalahati na. Ayan, sa kalahati na. So ano pa naman yan, acceptable pa naman yan, basta wag lang siyang bababa sa low level. Ayan. Pero dadagdagan ko na rin yan soon.
nakabili na rin naman tayo ng coolant. Punta naman tayo ng gas consumption. Sa gas consumption natin, kung pagbabasehan natin tong sa gauge natin, saan na ba yun? Ayan, so 48 kilometer per liter tayo base dito sa ating gauge panel na nare-record. So tipid mode, may halong tipid mode plus walwal. So far maganda pa rin naman ang gas consumption niya, hindi pa naman siya lumalakas tumatakaw sa gasolina. Ayan, so satisfied ako doon sa binibigay niyang yon. Ang ginagamit nating gasolina dito kay Oreo is yung Shell gasoline, yung Shell unleaded. Sa Shell tayo, ano tayo tawag doon? Loyal loyal Shell user tayo. At ayun nga, mga shoutout sa mga kapwa nating sniper dyan, mga kabip-bip. In terms of accident, which is talagang iniiwasan natin, pero may ano na rin tayo, syempre hindi maiiwasan na may ma-experience tayong mga minor accident. Isang beses na may nakasagi sa atin, ang natamo nating damage, actually hindi naman siya damage, nagasgasan lang tayo. Nagasgasan yung top box ko. Minimal na naman, di naman sa akin, wala namang issue yun. Maayos naman kaming nagkausap nung nakasagi. So may pagkakamali rin kasi ako noon, at aminado rin naman siya na may pagkakamali rin siya. So ayun, okay naman kami, goods kami. At shoutout sa iyo sir kung natatandaan mo ako. Ayan, at ride safe lang sa atin. Sa body fairings naman tayo, dahil gloss tong si Oreo, gloss yung fairings niya, hindi talaga maiwasang magkaroon siya ng hairline scratches. Pinakamatinding gas-gas sa kanyang fairings is yung dun sa may passenger side. Sumasabit kasi dyan yung raincoat. Doon nagsimula yun yung naka-raincoat. Tapos ayan, sumasabit, lalo na pag long ride, tas maulan, tas mabuhangin. So yan, nagalaw, nakakaskas doon, nagagasgas yung side na yon. Ayun, yun lang naman so far. Tsaka yung doon pala sa doon sa may front panel, may gasgas din tayo natamo doon sa kagagawan ko. Naalala nyo yung ginawa kong video regarding sa mini driving light. Gumawa ako ng bracket, di ba? Gumawa ako ng stainless kunong bracket. So sobrang lambot niya, so nagbabounce siya ng bounce. Hindi ko napansin na tumatama na pala yung driving light natin dun sa fairings. Wala na tayong magagawa dyan, gas-gas na yan dyan, andyan na yan. Buti na nga lang kamo hindi basag or hindi niya nabasag or hindi nag-crack. Ayan, nabakbak lang. Ayan, nagkagasgas din tayo dyan sa may headlight. Nakuha natin yan sa sa nung nag-aayos tayo, biglang natumba ng aso yung assembly ko, yung headlight assembly. Ayun, nauna yung salamin, gas. Ayan, so far yun na naman ang mga na-experience ko kay Oreo. At pag-usapan naman natin Ayan, so pag-usapan naman natin ngayon yung mga upgrades natin simula nung nabili natin to si Oreo. Yung mga subscribers natin na napanood lahat ng videos ko, alam na nila to. Napanood na nila din yung tutorial kung paano magkabit. Ang una natin in-install dito kay Oreo tong cellphone charger, Motowolf cellphone holder with charger. Sa mga nagtatanong, okay na okay pa rin yung performance ng ating charger. At pati yung holder, ayan, wala pa namang palya. Never pa akong naka-experience ng check engine galing sa kanya. Hindi pa rin naman tayo naputukan ng fuse. Ayan, so goods na goods pa rin. Sa mga hindi pa nakapanood nung tutorial, ilalagay ko yung link dyan sa description box
Sunod nating accessories dito kay Oreo, itong heavy duty nating bracket plus yung 38 liters na top box. Ang feedback ko sa loob ng 1 year na yon dito sa ating gamit na top box, medyo mabigat talaga siya. Ramdam mo yung bigat pag may laman. Ayan, pag may laman na. Tapos yun nga, may speed wobble, yung maganon yung manibela, magalaw-galaw. Pero minimal lang naman ang speed wobble na yon. Hindi naman siya ganun nakaka-stress. Hindi nga lang talaga, syempre hindi naman recommended na mag no hands ka lagi. Yun nga, next na in-install natin kay Oreo yung axle, front axle, tsaka yung step grill. Ayan sa step grill. Yung step grill natin, ano tawag dito, may kinakalawang na mga bolts, tsaka yung mga hinges nung binubuka ba yun. Basta yun, papakita ko. Yan, basta yan, kinakalawang yan. Siguro i-repaint na lang ulit natin. Tapos yung mga bolts papalitan natin ng stainless. Tapos yung sa axle, unfortunately tinanggal ko yung axle cap dun sa mismong axle natin, yung front axle. May nabasa akong memorandum na ganon, kung pasok siya sa axle modification. So ngayon, para hindi na tayo maabala, or kung ano man ang para hindi na tayo masita o kung sisitahin man, nilagay ko na lang siya sa bracket, sa heavy duty bracket natin ng top box. Nilagay ko na lang siya doon. Yung iba hindi na siguro nasisita, pero para talagang ito, personal opinion ko lang naman yon. Kung gusto nyo rin naman talaga ilagay doon, wala namang problema. Pero para sa akin, ayun nga, tinanggal ko na lang siya. As yun nga, yung next na upgrade natin, yung ito nga, yung mini driving light with stainless bracket. Ayan. So sa mga nagtatanong kung goods to, ay kung goods yung ilaw, super sulit. Ayan. Sa tingin ko wala naman akong nalabag na LTO policy sa LTO memorandum nila about sa auxiliary lights. So ayun guys, naglagay na rin pala ako ng tire sealant sa likod. Lapitin ng tusok yung rear tire ko. So siya na muna yung nilagyan ko ng tire sealant. Ayan. Yung yung ordinary tire sealant lang, yung mga libre-libre nilagay ko. So far okay naman. Maganda yung performance nung na yun, kasi ilang beses na nagamit din yun. May mga tusok-tusok na rin ako nahugot doon. Buti na nga lang merong tire sealant. So goods naman. Pero sa susunod, yung Kobe na brand yung ilalagay natin. Pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko pa yung unahan. Ito syempre pag naglagay ka ng tire sealant, may epekto yan eh. Speaking of tire sealant, ang downside niya lang sa experience ko, bumabara sa pito. Bumabara sa tire valve. Bumabara siya doon. So pag gusto mo magdagdag ng hangin or gusto mo ma-check lang yung tire pressure mo, hindi mo ma-check. Kasi nga may tire sealant. So madalas ang ginagawa ko pag gusto ko talagang ma-check yung or ma-monitor yung tire pressure natin, ang ginagawa ko, tinatanggalan ko ng hangin, nililinis ko yung pito, ay yung mismong pin, mismong valve, tsaka ako nilalagyan ng hangin ulit na specific pressure. Ayan. Next na concern natin, ito ang concern ko, yung monoshock dun sa likod. Syempre monoshock. Medyo nalalambutan ako. Parang maraming times na nasasagad eh. Lalo na pag yung mga may biglaang lubak or parang paalon na daan. Ayan, parang gumaganon, sumasagad. Ayan. Pero kung makapag-upgrade man tayo ng monoshock, di mas maganda. Pero guys, comment down below kung anong magandang monoshock ang marerecommend nyo para kay Oreo. Ayan. Tapos ito na nga, ang pinaka concern ko sa loob ng 1 year is yung damper, sa clutch damper, yung lagutok na tinatawag nila. Paano ba ma-explain? Hindi siya lagutok, tok. Hindi ganun eh. Sa akin dugudugudug, dagudug, parang
Parang ganun yung tunog, malutong na dugudug. Dugudug, ganun. Lalo na pag umaga, pag cold engine, ayan, malutong yung ganun eh. Pero pag medyo uminit, medyo nalilesen, pero meron ramdam mong may pagbabago. Kasi pag pinipiga mo yung clutch, nagbabago yung tunog. Ayan, so soon naman papalitan natin yan. Aayusin natin yung ating clutch. Uy! Clutch damper. Ito pa yung ano natin, napansin ko rin yung ating chain, mabilis lumuwag, which is normal naman kasi lagi rin ako may angkas. Nakakaano rin talaga yon. Isang factor din talaga yun kung bakit mabilis lumuwag yung ating chain. May part na maluwag, may part na masikip, ganon. Alam mo yun. May luwag, may hindi. Ang dami naka-sniper, bibip biyo, bibip. Ay, yung mga balak nating palitan, abang-abang lang kayo sa mga next videos natin, mga tutorial, mga rides. Ayan guys, ngayon nga sa loob ng 1 year na yon, so far sulit na sulit. Kung plano nyo pa rin bumili nitong Sniper 150, masasabi kong sulit ang bayad. At pero kung medyo nagda-doubt pa kayo, tingnan natin kung lalabas dito yung latest model ng Sniper. Pero syempre, di ba, wala rin tayong talagang kasiguraduhan kung lalabas nga yun dito. Dito ko natatapusin yung video. At sana nakakuha kayo ng idea kung nagbabala kayong kumuha ng Sniper 150. Yun ang mabibigay kong remarks and review dito kay Oreo sa ating Sniper 150. Ayan, so guys, if hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na dito kay The Boys TV. At i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos and tutorials na i-upload ko. So guys, maraming salamat sa panonood. Nga pala, di ko pala na sabi sa inyo yung ending na may pahabol pa. Yun nga, yung yung front shock natin, napalitan na natin yan. Wala na tayong lagutok issue. So inagapan na agad natin yan. Nagpunta na tayo agad sa AV Moto. Ayan, shout out to AV Moto. Ayan, at yun nga, wala na tayong lagutok. Pero marami rin trusted na mga gumagawa ng front shock. Ayan, shout out po sa inyong lahat. So guys, ayan na, tatapusin ko na yung video na to. At siguro na-topic ko naman lahat, pero pwede naman natin pag-usapan dyan sa comment section below. Maraming salamat guys sa suporta. Shoutout sa mga subscribers nating nagko-comment. Shoutout sa inyo. Ride safe always. The Boys TV signing out.